Okay, so ayun, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So another property for sale na naman po ang aking ipapakita po sa inyo. Dito naman po sa aming hometown, sa bayan po ng Kuya po Nueva Ecija. At ito po ay meron pong sukat na 2 hektarya at meron pong presyo po na 9.2 million at negotiable pa naman po yung kanyang presyo. So simula po dito, ayan, sa poste po ito, bakod po niya is yung poste po niya is bakal. Ayan po, diretso po yan. At ito po, nakaalong cemented road po siya. Along cemented road, itong property na ito ay residential farm lot. Ito po ay calamansi farm at meron po itong mga yun nga po, nasa mga 550 na puno ng calamansi ang nakatanim at nasa 150 po ata na puno ng papaya naman po yung ibang tinanim nila. And also may mga iba't ibang mga punong nakatanim din po kagaya po nitong mga to. Suha kaya to, suha. Tapos calamansi doon pa. At may siniguelas at meron pong bahay. Ayan, yan po yung bahay po niya. At meron pong kubo. At yung ibang magamit po sa farm na ito, sa property na ito ay kasama na po sa bentahan. So hanggang dito po yung kanyang frontage. So ipapakita ko siguro na sa mga estimate po namin na sa mga kulang-kulang 100 meters po. Estimate po yung kanyang entrada. So hanggang dito po. Yan. Ito po. Diretso po yan. At ito po ay na-relocate survey na po ito kaya nagbakod na po sila. At meron na rin pong power line. Ito po yung power line. Internet connection magpapakabit na lang. So yung kuryente po ng bahay ay meron na po. Naikabit na. Source of water po deep well. At ang maganda rin po dito ay marami pong kapitbahay. Yan, may mga kabahayan po dito. Yan, may kabahayan na po dyan. Yan, at meron mountain view sa part na ito. May mountain view dyan yung Mount Bangkay. Yun, yung Mount Bangkay na tinatawag po nila dito sa bayan po namin. At doon po ay meron pong dinarayo po na tourist spot. Yung tinatawag nilang Rancho de Cabiliw na para po siyang New Zealand. So ito po yung kanyang gate. Yan, gate po. Gated na po siya. Fully fenced. At yung kanyang poste nga po ng kanyang bakod ay bakal. Dito sa harap, po siya. Cyclone wire. At dun sa ibang part may naka-hog wire po. Tsaka meron yatang bob wire. O hog wire lang po, ganun. So ito po yung bahay. Ganda ng design. Ayan. Talagang nagandang ko yung design din itong bahay na ito. At tignan po ninyo yung kanyang mga bintana. Ayan po, malilit lang. Tapos naka PVC wall panel po siya. Ayun. At meron pa ito, doorbell. Doorbell siguro to. Ayan. So dito po ay wala pong nakatira. Yung may-ari po tsaka lang sila po dito pag pumupunta sila dito saka lang sila natutulog po dito pag pupunta po sila dito, pero dito po wala pong nakatira. Yung caretaker po doon po sila nakatira sa kubo, pero dito po wala pong nakatira ngayon. Ayan, so naka spandrel. Ayan po, at pasukin natin yung loob ng bahay para makita nyo po bago tayo pumunta sa kanyang farm sa likod po ng bahay nito. So pagbukas nyo pa lang po, ayan po, ganda. Meron pong sopa. Ayan, naka-Korean curtain. Tapos yung ilaw, talagang mamahalin po yung ilaw po niya. At yan, ito may electric fan dito. Tapos may table. Ayan, dining area. At yung kanyang kitchen po ay nasa labas. Papakita ko mamaya. At ito naman po yung kwarto. Try po natin kung nakabukas yung kwarto. Ayan, nakabukas nga. So, ayan po. Pagbukas pa lang ng kanyang pintuan, dito sa kwarto ay bungad pa lang, may aircon na po. Ayan, may aircon na. At ito po, yung kanyang kama. Isang kwarto lang po ito, isang kwarto. At ayan po. Ayan. So, titirahan nyo na lang po ito sa makakabili. At kung gusto nyo pang i-renovate pa to, kung gusto nyo palakin, para sa inyo po yan. At ito nga po, yung space po dito na pwede kayong maglagay pa ng lutuan po dito. Ayan. At ito naman po yung kanyang likod. Ayan. Pagbukas po ng pintuan,
kita mo agad yung farm. Kasi andun po yung mga kalamansi farm po eh. At dito po yung kanilang dirty kitchen. Ayan po, lababo. Tsaka ito po ay kasama na rin po sa bentahan to. Ito kasama na rin po sa bentahan niya nitong makina ng patubig. At ito naman po yung isa pang kasama sa bentahan, yung grass cutter. At yung mga ibang mga gamit ay kasama po sa bentahan. Ito, meron pa ditong hindi na nailagay. Nasa sa inyo po kung saan nyo na lang po ilalagay itong ano to, wall panel ba to o parang ceiling panel. Ayan. So, ito naman po yung kanyang CR. Ayan. Ito po yung CR. Okay. So, maluwang po yung kanyang CR. Dagdagan nyo na lang po ng shower or ano po yung pwede nyo idagdag. Ito po, may naka-abam na po na paglalagyan po ng laboratory po niya. At ayun po, may ilaw na rin po yan. Nakakabit na po yung ilaw. Okay. Light check. Ayan po. So, puntahan naman po natin yung kanyang farm. So, bago tayo pumunta pala sa farm po niya, i-check po muna natin itong kubo. Ayan. So, si Madam, ayan, may mga tanim po siyang mga halaman dito sa labas ng kanyang bahay. So, meron pong puno ng, dito, ng malunggay. At, ito po, yung, kubo. Ayan, ito po yung kubo. Okay, ito po, na tumitira po yung caretaker po. Ayan. At siyempre hindi ko pasukin yung kasi baka may mga gamit po yung caretaker po dyan. Okay. So dito po yung kanyang farm. Papakita ko lang sa inyo yung farm po niya. So meron pong puno ng acacia dito. May dalawang puno po ng mangga po na yung Indian mango. Marami daw po binubunga sabi ng seller. Ayan. At kami po ay nakadirect po sa seller. At alam po namin ito ay clean title po siya. Ayan. Buko, 50 na buko to boss. 50 na buko. Yung yung dalawang puno ng mangga, tapos meron isang punong buko na malaki, pero nagtanim pa daw po sila ng another 50 na buko na malilit pa lamang. Ayan. So ito po may mga siniguelas, may atis, may mga saging. At tignan naman po natin yung kanyang fish pan. Yung fish pan po niya, meron po isang fish pan na may laman daw po na 5,000 po na fingerlings na tilapia. At 550 na puno ng kalamansi at 150 na papaya. Tapos yung buko 50. Ito po yung buko na tinanim po nila dito sa daan po na ito papunta po dun sa farm. Ayan. So 50 po na puno ng buko. Mga saging po. Ewan ko lang kung ilan po dito mga saging pero marami siyang saging po. At ito po yung kanyang fish pan. Maluwang, malaki po ang kanyang fish pan. At meron pong laman daw po na 5,000 po na fingerlings na tilapia. At ito po ay kasama na rin po sa bentahan. So, swerte po yung makakabili. At hindi pala swerte, pinagpala po ang makakabili po nito dahil meron na po kayong tilapia. At nasa sa inyo na po yan kung ano po. Ayan. At yung po, may mga solar din po. Ayan, anong nangyari sa'yo, boss? Bakit? Natusok? Ayan. At may mga solar light na rin po na nilagay po ang seller po dito sa kanyang farm. So ito po yung okay, ang kanya pong fish pan. Okay. Ano nangyari, boss? Okay. Ano naapakan mo? Yung naputol na na talahib. Masakit talaga yan. So, nilagyan po nila ng harang para pag nag-overflow yung tubig, ay hindi po makakalabas yung tilapia. Sa nagtatanong po kung ito po ay binabaha, 100% po o 1,000% po hindi po binabaha ang lugar po na ito. Okay, so ito na po yung kanyang mga kalamansi po. Ayan. Malilit pa lang po siya, pero yung iba may bunga na po. Kagaya ito, may bunga na to. Ayan, may bunga na siya. At itong property na ito, may part na patag, may part na pa-slope po, at may part na maganda yung view. Dito sa part na maganda yung view dito eh. Na boss? Okay, sa mga naghahanap po yan ng ganitong property na mapa-slope, maganda yung Ayan. O, ingat-ingat lang boss. Ayan po. So, ito, ganda ng view po dito kasi makikita mo yung mga mountain view po dito sa part na ito.
At ayun nga po maganda dito, fully fenced, secured po yung property. At mababait naman po yung mga tao po dito. Dahil yung caretaker po ay taga rito rin po. Kaya mabait po yung mga tao. Reason kung bakit binibenta ay meron pong bibilihin na another property po ulit yung seller. Okay. So ako ay hiningal sa pagkakyat. ganito talaga pag tumatanda na, boss. So 550 na puno ng kalamansi. So tignan niyo po kung gaano kaganda itong property nito. Ayan. Along cemented road pa. Ang layo po niya sa town proper siguro na sa mga 5 minutes, 5 to 10 minutes driving lang po at puro sementado po yung dadaanan po natin. Malapit-lapit lang po sa town proper o sa palengke. At sa ginagawang hospital malapit na rin po. At dito kitang-kita rin dito yung bundok ng ng Balungaw. Mount Balungaw. At ito po, kitang-kita mo yung Mount Bangkay dito. Ayan, Mount Bangkay. Kitang-kita po dito may mountain view ka na. May farm ka na. At ayun. Marami ka pa pwedeng gawin dito sa part na to. At ito nga po, fully fenced po. Hanggang doon pa po yan. Sa bandaroon pa po. Sa mga puno na yan, hanggang doon pa po yan. Lalagpas pa daw po. Okay. So, hanggang dito pa lang yung nila na boss. Natamnan nila ng kalamansi. So, itutuloy na sa bandaron kung anong gusto nilang itanim. Kasi meron pa pong mga part dyan na hindi pa nila natamnan. Nasa sa inyo na po yan kung ano yung pwede nyong itanim po dyan kung sakali kayo po makakabili. At maganda dito boss na resort. Ito. Oh, resort. Maganda rito. Ito pwede pa lang yung pagkatay madamdok. Resort. Tapos dyan swimming pool. Tsaka ang maganda rito maraming kabahay na rin. At sa bundok po na yan andyan lang po yung town proper. Malapit lang po dyan yung town proper. Mount Bulaylay. Tinatanong nyo kung bulkan. Hindi po mga bulkan po yan. Mga bundok lang po. Ayan. So, taplis lang. Buti na lang taplis boss. Yung tusok. So, ayan po. Yung drone video po ang maghahatid po sa inyo sa ibang part. Makikita nyo po yung boundaries po niya. Dahil bago sila nagbakod ay naparelocate survey po ito. Ayan. So, diretso po yan hanggang dun po. Kaya, may kalsada din boss no? May kalsada din dun sa banda sa likod. So back to back yung kanyang kalsada. Pero yung sa likod, dadaan ka pa doon. Iikot ka pa hanggang doon sa barangay road po doon. Kaya, nakakahingal boss Pero tignan po kung gaano kaganda itong property na ito. At maraming mga puno, maraming mga tinanim din po ng mga kalamansi, may mga saging. Ayan. May power line na. May source of water na po, deep well. Nawasa boss, may nawasa na ba dito? Wala pa yata no? Parang dyan pa lang sa gawin dyan. Wala pa yata dito Pero baka malapit ng lagyan din to. At yun nga po, may internet connection, magpapakabit na lang po kayo. Yun na lang po ang kulang dito. At kung gusto pang dagdagan pa yung bahay, kung gusto mo patayin ng malaking bahay, pwede rin po dito sa kanyang part na ito. Pwede mo patayin ng malaking bahay dito. O dito sa part na ito. Sa part na ito, mataas. Sa bando rin din, mataas din dun Pwede ka rin magpatayo ng mga rest house pa dun. Kung ano yung mga pwede mong i-develop sa property na ito. Tignan nyo po. Dito po yung bakod po niya, naka-hogwire po siya na ang poste po niya is yun nga po. Bakal po. Yung poste po niya. Okay. So, yung ibang magamit po sa farm ay kasama na po sa bentahan. Kaya pinackage din na po yung ibang gamit po ng bahay para at least may gagamitin na po kayo. Kagaya po ng water pump at ganoon din po yung grass cutter na may mga gamit kayo pang grass cutter po dito. Tayo power spray. Ayun, sa dulo kayo, pinicturean ko na. Sa picture na lang makita. Yun. Yung power spray doon. Also may power spray. Yung kasali na rin. Kasali na rin sa bentahan yung power spray, okay? So, ayan po. Sa mga gusto po mag-viewing po dyan, ay mag-schedule lang po kayo. So, ito po, ulitin ko po, ito po ay 2 hektarya. At ito po ay clean title, no extrajudicial. At ito po ay tax updated. At ito rin po ay buhay, nakapangalan sa titulo, deed of absolute sale. At ang maganda nga po,
ay kasama na po sa bentahan yung ibang mga gamit, nakalong cemented road, at may bahay na, may kubo, may mga puno ng kalamansi, may mga papaya, buko, at back to back yung kalsada, simentado yung daan, malapit sa palengke, malapit sa Tiplex Exit. Wala tayong dadaan ng rough road, puro semento. Kaya kahit kotse po makakapunta dito. At may ipapasok nyo pa yung sasakyan sa loob ng property. Yan. At maluwang yung frontage, nasa mga kulang-kulang 100 meters po yung estimate po namin dun sa kanyang entrada. Okay. So, sa mga gusto mo viewing, mag-schedule lang po kayo. And then, sa mga gusto pong tawag dito, kung may mga ibang katanungan pa po kayo regarding po sa property na to, tawag lang po kayo sa akin. Naka-flash naman po sa screen yung aking contact number. Sa mga nasa ibang bansa, pwede nyo kontakin sa Viber, sa WhatsApp. Yung number po dyan na naka-flash sa screen, naka-registered po yan sa Viber and WhatsApp. Ayan. So sa mga bago pala sa aking YouTube channel, please subscribe. At sa aking Facebook, please pakipollow nyo po ako. At para makita nyo po yung iba pang mga i-vlog po namin at i-upload ng mga video po ng mga property. So maraming salamat po and God bless.